Hello mga papadayin ko, assalamualaikum. Ayan, katatapos ko lang maglaba dyan. Oo. Ayan, sa kusina na ako dumaan kasi basa yung paa ko. At saka ang lamig sa labas habang naglalaba. Oo. Kaya sa kusina ko dumaan kasi para hindi marumihan yung sala. Baka tatapos ko lang kasi maglinis doon. Ngayon, ang ginawa ko, magsasampay ako. Kasi gabi na kasi dito sa amin. Sa loob ng bahay ako magsampay. Mamaya baka biglang uulan. Iba pa naman dito sa Middle East pag umuulan. Kasi umuulan ng buhangin. Ibis na yung nilabhan mo tapos ka na maglaba, ulitin mo pa. O ayan. Yan ang lola nyo ngayon dito ko siya isampay sa loob. O, yung sinasampay ko mga papadayan ko, mga damit ko yan. Kasi mga damit ng amo ko. Tapos ko na, plansahin ko na lang siya ngayon. Naglaba muna ako bago ako nagplansa. Kaya ayan, magsasampay muna ang lola nyo. Ayan, alam nyo guys, dito ako magsasampay ng labahan ko sa loob. Kasi mamaya baka magulan sa labas ba na tawag dito, mag-ulan ng buhangin. Iba kasi dito guys, kasi dito, ano siya tawag dito. Pag umulan dito, may dalang buhangin. Kaya mahirap maglaba sa labas. So, magsampay pala, magsampay. Mahirap magsampay sa labas, mga papadayan ko. Kasi yung ulan dito, hindi puro tubig lang ba? Nahulog. May halong buhangin. May halong buhangin. Kaya ngayon, dito ako magsasampay. Mahirap na. Kasi pag magulan ng buhangin, malabhan mo siya ulit ba? Makapagod kaya yung trabaho na paulit-ulit. Paulit-ulit na ginagawa ko. Yung mga plansahan ko ng doon, naghihintay pa yun. Mamaya ko na yun sila plansahin kasi unahin ko muna ito. Tapos titingnan ko pa yung ano ko doon. Tawag dito yung hugasan ko. Ayusin ko pa. Ganito talaga yung trabaho ng all around, diba? Pag all around kasi all around ka sa amo mo, lahat talaga. Hindi ka lang tagluto, taglinis, taglaba. Pakaso lang ito kasi. Mga damit ko ito. Dito, pag maglaba ako sabay-sabay, hinuhuli ko yung damit ko labhan. Paminsan, gabi na ako nakakalaba. Inuuna ko yung mga damit nila. Kaya ngayon, taglamig ngayon, change outfit tayo, diba? Palit tayo ng outfit ngayon. Taglamig, kailangan mag-jacket. Kasi taglamig. Mahirap naman na mag-sleeveless ka sa labas tapos taglamig. Nako. Sobra ka pa sa kinurente pag nasa labas ka. Ganito kasi ang weather dito, guys, no? Ang weather dito is dalawang klase lang, tag-init at saka taglamig. Pag taglamig, sobrang lamig. Pag tag-init, sobrang init. Pero dito, pagdating sa tag-init, mas mahaba yung buwan ng tag-init kaysa sa taglamig. Kasi ang taglamig hanggang March lang ito, hanggang March, simula na ng March 1, tag-init na yan. Tapos hanggang September, March hanggang September, tag-init. Tapos ang taglamig, simula ng October hanggang February, yan ang taglamig. Kaya pag sa panahon, mahaba talaga yung panahon ng tag-init dito. Tapos pag tag-init dito, walang ulan. Pag tag-init sa Middle East, hindi yan uulan. Tagtuyot talaga, yun ang sabing tagtuyot kung sa Pinas pa. Diba?
Saka lang dito uulan guys. Saka lang dito uulan kung oras ng taglamig. Ayan, tapos na ako magsampay. Punta naman ako doon sa kusina. Ay, doon naman ang ayusin ko sa kusina. Alam niyo mga papadayan ko, no? Isa sa kalaban ng OFW dito, lalo pa dito ka sa bahay nagatrabaho, yung paa mo magbitak-bitak, yung magraya-raya ba yung paa natin. Ngayon, ang ginagawa ko, nagagamit ako ng Vaseline. Oo, itong Vaseline, o ganun, kanina naglaba ako. Pagkatapos ko laba, kasi hindi ko nababasain yung paa ko, lalagyan ko ng Vaseline, tapos magmedyas ako. Oh, yan yung ano ko, kasi pag hindi ko ginagawa yun, oo, magbitak-bitak kaya yung ano, yung parang maguhit-guhit ba, para akala mo kinutsilyo yung paa ko. Ginagawa ko, nilalagyan ko ng Vaseline at the same time nagamedias ako ba. Ito yung isa sa ano, yung masubrahan kakababad sa tubig. Kailangan din natin alagaan yung sarili natin, no? Kahit sa bahay lang tayo nagtatrabaho, kailangan din natin alagaan yung sarili natin. Mahirap kaya magkasakit dito sa abroad, kasi bakit? Dito sa abroad, pag magkasakit ka, walang ibang tutulong sa'yo, walang ibang mag-aalaga sa'yo kung di sarili mo. Paminsan, kahit ano yung tawag dito, kahit may sakit ka, hanggat kaya mo pang magtrabaho ka. Oo. Kasi, yan kasi yung ano yan kasi yung dapat, diba? Pag OFW ka, bawal magkasakit, diba? Ako paminsan kahit may sakit ako, no, basta kaya pa ng katawan ko magtrabaho, nagtatrabaho ako. Never ko dito nagawang maghiga nang may sakit. Basta meron lang akong gamot, parati akong may gamot, parating hindi ako nawawala ng gamot ko. Kasi dito sa abroad, iba kasi yung trabaho dito. Kahit pasabihin pa natin na sa bahay lang yung trabaho, pero ito yung trabaho na mahirap. Kasi yung katawan mo mabasa, paminsan magpa-plancha ka, tapos mo plancha, imbis na ipahinga mo yung katawan mo kasi nainitan ka, hindi mo magawa kasi maisip mo, ay magluluto ako, ay magugas ako ng plato, ay maglalaba ako, o di kaya maglinis ako ng kusina. Kaya yun, hahawak naman yung kamay mo ng tubig, diba? Yung init at saka lamig, kumbaga ano ba, sumasabay, kaya paminsan yung katawan natin diyan naapektuhan. Kaya kailangan kahit anong trabaho na mayroon tayo, kailangan hindi talaga maanuhan yung sarili natin ba, hindi pababayaan, kumbaga. Ay guys, nagutom ang mga kadamo. Pobreng ulay. Balag ko kwarta basta guwapa. Tugnaw lagi sa gawas. Malamig kasi sa ano, diba? Sa earth. Malamig sa earth. Hagordo kung tumulong ng Guwapa pa gani ka. Ako gani. guwapa ko nga kahagard ako na. Hagard ka ayo ba? Wala namin tiloko. Ay, mag-jacket ko sa ano, pagawas na. Gamitin mi sa attire na mo, pagawas na. Magpantalo na lang ko. Uy, kay unya, basig tugnaw dito ba? Tulong ka naman. Mag-shoes ay puti. Mag-shoes ko puti. Mag-shoes ko puti. Katong isa na akong puti. Anuin ko na lang yung t-shirt ko doon. Takpan na lang na ako akong tiyan na murag butiti. Okay. Ano lagi, nahirapan kami sa tiyan na mo, oy. Kana ba? Kay sige mang kaon. Kinsa naman na? Ngayon ako. Sinong kasama niya yan? Hindi talaga na kauban sa bukid sa Migas Lebonte si Catherine Forman. Agoy. Yan siya napektuhan sa breakup ng Katnil. Oo.
Sa akin, okay lang man. Ganyan talaga yung buhay, guys. Na paminsan kasi, pag hindi talaga kayo yung nakatadhana, kahit gaano pa yan katagal yung pinagsamahan ninyo, hindi talaga kayo magkakatuluyan ba? Paminsan, mapaisip mo bakit, matanong mo bakit, pero sa huli malalaman mo kung ano talaga yung dahilan. Kasi paminsan, may mga tao kasi diba, may mga tao na dumadaan sa buhay natin na pinapasaya tayo, binibigyan tayo ng lesson. Oo. Meron naman yung sasaktan ka. Oo. Meron naman yung i-push ka para maabot mo yung pangarap mo. Kumbaga, bawat tao may kanya-kanyang kaugalian na darating sa buhay mo. Di ba, Sel? Yes. So, pero siya, napektuhan siya kang Katnel. Oo. Sabi ko, ganyan talaga yung buhay. Oo. Hindi kasi narelate ko sa yung pinagdaanan ko. Ang swerte lang niya is hindi pa siya kasal, wala pa silang anak. Oo, ganyan talaga yung buhay. The worst pa yung pinagdaanan ko. Kasi ang ano lang kasi, ang maisip lang natin is destiny ba? Ang destiny kasi, pag hindi talaga para sa'yo yung destiny na yun, hindi talaga mapasayo. Kailangan lang natin tanggapin na ang lahat ng bagay ay nakatakda sa tamang panahon at tamang oras.